sa inyo about prophetic. Amen? Yung prophetic na pag-aaral natin is prophetic kasi hindi ka na lang basta nagdideklara ng prayer mo, kundi kiniklaim mo yon kasi alam mo that that is available para sa bawat isa sa atin. So, kung matatandaan ninyo, hindi ako nagsimula, prayer intercessor tayo, pero hindi ako nagsimula sa prayer. Amen? Nagkaroon tayo ng introduction about sa ano natin kung paano tayo mag-i-inherit, 'di ba po, ng doctrines na alam natin na hindi nasa silent yung voice ni God. Amen? Na nandito tayo na kumikilos tayo na parang kung paanong na-encounter ng mga apostol, kung paanong tinuruan sila ng Panginoon, para hindi tayo mamisled. Amen? Kasi pag na-misled tayong mga mananampalataya, mami-misuse tayo. Mami-misalign tayo. So, kaya, di ba, nung unang-una, kung matatandaan ninyo, yung pagtuturo natin dito sa Glory for the King of Glory, nagsimula tayo sa John 1:1. Ano sabi ko noon doon? In the beginning is Word, and the Word was with God, and the Word was God. Doon tayo nagsimula kasi kung si Jesus is alive sa buhay natin, amen, at siya yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, so He still speak, amen. Kung in the beginning, nagsasalita si God from Adan at Eva, hindi nagbabago. Na ngayon pa rin, He is a living nature. He reduced, 'di ba? Yung mga history na narinig natin sa kanya, yung mga scripture in the beginning pa lang ng libro, na kung saan, sa beginning pa lang, ng pagbinasa mo yung in Genesis, boses agad ng Lord ang narinig natin. Word agad ng Lord ang narinig natin. Nung mga tinawag niya yung kanyang mga lingkod, 'di ba anong ginamit niya? Tinig niya. Instruction niya ang na-receive nila. 'Di ba? Directly from His mouth. Amen? So, yung mga prophet noon ng old vision nila na na-receive nila yung instruction na yon, mga kapatid, maaaring mystery sa iba na hindi nakakarinig ng tinig ng Diyos. Kasi now, we know that the Spirit of God, di ba, nag-i-spoke siya, nagsasalita siya, nag-guide siya sa bawat isa sa atin, at nag-reveal siya ng mystery, ng mysteries, di ba? Hindi lang ito basta parang text lang, 'di ba? Lahat sa atin ngayon na-experience natin kung paano din nag-grieve ang Holy Spirit, paano siya nakikipag-usap sa atin in a way na, 'di ba, inside you meron talagang ano doon, 'di ba? Meron din siyang parang kahit spirit siya, kaya niyang mag-grieve inside you. 'Di ba? Kaya niyang magalit sa loob ng katawan mo. Na-encounter natin 'yon at kinompas niya tayo, 'di ba? Hindi katulad ng hindi natin kailangan makipag-away sa mga nag-aaral ng theology, bagkus, 'di ba, kunin natin yung mapupulot natin doon at hayaan din natin ang Holy Spirit na magturo sa atin. Amen? Na alam niyo yun, kinokompas ka or dinadirect ka ng Holy Spirit sa tama mong gawin, tama mong isipin, at tama mong salitain. Amen? At ano sinabi natin, anong leading ng Panginoon sa atin from the beginning na nag-aaral tayo? Yung ating posture sa harap ng Diyos. Paano natin ipoposition yung ating mga sarili na naka-align tayo? Kasi mahalaga, even ang our body alignment sa Panginoon. Yung rightly position natin para ma-receive natin yung mga salita, 'di ba? Or tinig ng Panginoon, dapat naka-align. Ang alin? Pinag-usapan natin 'yan. Dapat tayong mga believers, nag-a-approach tayo sa spirito, 'di ba? Na wala tayong pride, ignorance at mga ambisyon na pinupursue natin dahil ang magiging ending natin is frustration kung yun ang ating tataglayin. So gusto ng Panginoon lagi na magkaroon tayo ng tamang puso, pag-iisip at espiritu before God na nag-umaharap sa Kanya. So sa madaling salita, humility, 'di ba? O pagpapakumbaba, mataas na pagtingin sa Diyos at nakadepende tayo sa Kanya. Nakasurrender tayo lahat sa Kanya. Sa ganung paraan, magkakaroon tayo ng ready puso na mag-receive ng correction, 'di ba? Ng instruction na nagmumula sa Panginoon. Pero without the right posture, kung wala tayong tamang posture, 'di ba? Lahat ng mga paghahabol natin sa mga bagay dito sa mundong ito, lahat ng ginagawa natin na walang kapararakan, mawawalan ng kabuluhan. At the same time, hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos. Amen? Kasi mananahimik ang Panginoon. So, pinag-aralan din natin bakit ang posture is matter.
'di ba? Sa hindi mga nakarinig ng mga mensahe na yon, you can balikan niyo po. Balikan ninyo, 'di ba? Bakit ang posture is mahalaga, 'di ba? Yun yung mga pinag-aralan natin na kailangan nagkakaroon tayo ng repentance, 'di ba? Pagbabago ng isip, pagbabago ng puso natin, yung ang repentance po is araw-araw. Kasi araw-araw nagbabago ang isip natin. Ang sinasabing repentance, hindi lang to basta kasalanan, pagbabago ng isip na i-align natin sa wisdom ni God, sa pag-iisip na meron ng Diyos. 'Di ba? Yun yung mga bagay na na-discover natin. Na, kasi ang desire ng Diyos sa atin, hindi lang tayo basta, 'di ba, makarinig ng tinig niya. Hindi lang tayo basta sinasabi, oh, ito yung prophetic life na dapat nyong ino-ordain kasi ito yung binigay na libro ng Panginoon para maranasan ninyo yung bawat yugto ng buhay ninyo, yung mga chance and changes na ginagawa ng Diyos para sa mga pinredesting niya na mga anak na ma-encounter niya, yung mga divine appointment na dinisenyo ng Panginoon to know Him deeply. Amen? So, yung mga tinuturo sa atin ng Panginoon, ito yung mga approaching ng tamang posture natin na natututunan natin yung right posture na pamamagitan ng mga pag-discover natin sa principle ng mga storya ng mga libro. At walang iba kundi ang Bible. Na natutunan natin na ang Diyos ay malapit, 'di ba? Mas malapit kaysa sa higit mong kayang isipin sa'yo. 'Di ba? Akala natin pag gumawa tayong kasalanan, malayo na yung Diyos sa akin. Hindi mo alam, sabi ng salita ng Panginoon ng katotohanan, He is closer to the broken heart. The more na broken ka, the more siyang nandyan. The more na you are sinner, the more grace abounds. Amen? The more na makasalanan ka, that is the character of God. Na the more sin abound, grace abound. Amen? And yun yung nakakalungkot kasi yung mga preacher nowadays, di ba? Pag makasalanan ka, parang hindi ka na, tinataboy ka na ng Diyos. Ganun yung mga, di ba? So, God is nearer than you think. Mas malapit siya. And even from the beginning, kay Adan and Eve, si God talaga, di ba, ang totoong lumalapit. Hindi ang taong lumalapit sa Diyos. Si Jesus o si Yahweh, ang naghahanap kay Adan. Kahit alam niya na nagkasala si Adan, nasan ka? Adan, di ba? Siya yung naghahanap. Hindi, from the beginning pa lang, pinatunayan ng Panginoon na hindi tayong naghahanap sa Kanya. All we do is to run away from God sa tuwing nagkakaroon tayo ng kasalanan. Kaya nga, tinuturuan tayo prophetically, di ba, na magamit yung prophetic, di ba, na maging ornamental ito sa buhay natin, na magdadirect sa atin. Ito yung gagamitin niya para mag-direct sa will niya, sa destiny, di ba, para ma-save yung soul natin. Kasi His voice, diba? Hindi lang to basta decoration o basta tinig na narinig mo. Hindi to katulad ng musika lang na narinig mo kasi He is serious. When you hear the word of God and when you hear the voice of God, it's about our, diba, salvation na magliligtas sa atin sa kapahamakan, diba? Sa mga bagay na nararanasan natin sa mundo. Hindi lang to basta musika na magpapagaan sa'yo. It is instruction, it is direction, it is will of God, it is wisdom, it is good, it is right, 'di ba? Kaya dito, 'di ba, doon natin natututunan that your posture, 'di ba, nagde-determine ito sa ating reception. Regalo ng Panginoon, 'di ba? Regalo ng Panginoon sa atin na hindi natin in-earn. Amen? Ito yung naghahanda sa atin. Kumbaga, 'di ba, pag naghahanda ng pagkain, hinahanda yung hapagkainan, 'di ba? Reception, na kung saan anong tawag doon? Mag-celebrate doon sa lugar na yon, 'di ba? Ito yung lugar na pagse-celebratean ng kasal, yung reception. Ganun din tayo. Yung posture natin ang nagde-determine ng capacity natin on how much we receive from the Lord. Amen? We are the vessel of God. Our body is the vessel of God dito sa mundong ito. Ito yung bagay na regalo ng Panginoon sa atin na hindi natin in-earn. Hindi natin to pinaghirapan, hindi natin to pinagpaguran, kundi siya mismo, 'di ba? Siya mismo ang magdadalisay, siya mismo ang mag-a-align na magpuposisyon na to. All we have to do is to receive. 'Di ba? Hindi ambition. Hindi sa ambition natin, kundi sa mission ng Panginoon sa mundong ito.
At ang prophetic, 'di ba, hindi lang 'to basta ni-reserve sa bawat isa sa atin. 'Di ba? Konti lang ang pinili ng Panginoong Diyos at espesyal ka. 'Di ba? God introduced Himself para magbenepisyo ang bawat isa sa atin. Every prophetic voice na naririnig natin will become our contact point ng buong katawan natin. Kasi ang tinig ng Diyos, hindi mo lang sasabihin na hindi prophetic yan. That's prophetic because He is the highest prophet. Diba? So once you hear, diba? Kaya nga napakahalaga ng hearing. Even from before, diba? Hindi nyo ako sinusunod, sabi ng Diyos, kasi iba ang naririnig ninyo. Hindi si Abraham ang tatay ninyo. Diba? Hindi ang tinig ng Diyos ang naririnig ninyo dahil kung si Abraham ang tatay ninyo, sabi niya sa mga Pariseo, diba? Sana katulad din niya kayo, na excited na makita ako. Diba? Kaya tayo, ini-invite tayo, diba? Sa lahat ng mga nilid sa atin ng Lord na tinuro ko po dito, not about my own understanding, but because of the understanding ng Lord, kung paano tayo mag-walk by the grace of God sa life na inaalay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang voice. Yung God's mercies na binibigay niya sa atin, na yung Panginoon ina-assure niya sa iyo at sa akin na you will hear my voice. Diba? Maririnig mo yung boses ko kung matututunan mo yung lahat ng to. Kasi hindi natin pwedeng ibigay yung wala tayo. 'Di ba? Hindi tayo pwedeng qualify sa bagay na hindi natin nauunawaan. Pero available siya, kaya mahalaga na by grace of God, 'di ba po, maintindihan natin yung mga ini-inquire ng Panginoon sa buhay natin anytime, anywhere, kung nasaan tayo. Amen? Kasi doon natin makikita yung supernatural sensitivity na mag-function normally, na ma-master natin yung discipline ng posture natin para mag-continually o magtuloy-tuloy yung position natin sa ating sarili, 'di ba? To hear the voice of God. So when you hear the Spirit na, 'di ba? The Spirit of the living God, alam na rin natin kung paano tayo mag-a-approach sa Kanya kasi natutunan natin yung tamang pagposisyon sa sarili natin na may humility. 'Di ba? Hindi na lang tayo basta katulad ng ibang tao na sinasabi nakikipagtalo daw sila sa Diyos. Sino tayo para makipagtalo sa Diyos? Sino tayo para, 'di ba, sumagot sa Diyos? Kung yung ibang tao noon pag nakita nila yung Diyos, 'di ba, naguhubad ng tsinelas, yumuyuko sa Diyos, even mga anghel tingin nila Diyos. Ibig sabihin ganun kataas ang reverend nila. Minsan, yung mga mananampalataya ngayon, parang ginagawa nilang Diyos is parang hindi ganun kataas ang pagtingin nila. Kaya minsan, may mga nagpapatotoo, nakikipagtalo ako sa Diyos, sumasagot, ha? Seriously? Diba? Hindi, we cannot discern. Diba? Yung mga panahon na kung hindi natin ganun kakilala at kataas ang pagkakilala sa Diyos. Kasi kung makikilala natin na mas malalim ang Panginoon, we are the recipient. Receiver lang tayo. Tumatanggap tayo ng kagalingan, tumatanggap tayo ng proseso, tumatanggap tayo ng pagbabago, 'di ba? Kasi papakailaman niya sa ayot sa gusto mo when you surrender to God, 'di ba? He will discipline you, He will instruct you, He will order you, He will direct you, He will guide you, He will lead you. Even sa lahat ng ginagawa natin, even sa work pa, sa family, sa husband mo, sa children mo, sa wife mo, 'di ba? Ang Diyos, 'di ba? He will always find way. He always know the way how to fix, 'di ba? Na hindi ang mga kasalanan, sabi nga niya, o ang kamatayan ang makapaglalayo sa pagmamahal ko sa inyo. Hindi. Kaya nga mahalaga, 'di ba, yung mga pinag-aralan natin how to find the voice of God. 'Di ba? Yung mga cry ng mga every believer, yung mga buhay na naririnig natin ngayon, primarily na naka-align na tayo sa spiritual, hindi na sa sinasabi ng laman, nagre-react na tayo spiritually, hindi na sa laman, hindi na sa flesh. Yung purpose and calling natin, kung saan nagsisimula ang tinig ng Panginoong Diyos. Amen? Yung purpose ng Panginoon na makumpleto tayo intentionally. Intentionally yung binibigay ng Panginoon sa atin, 'di ba, sa buhay natin. Kasi ang gusto niya, makarating tayo sa final destination na nilaan niya before pa tayo pinanganak.
'Di ba? That is the purpose na tinuro dati sa atin ng Panginoon. And yung calling natin, kung saan yung divine summon, 'di ba? Na dinodraw sa atin toward yung intention ng Diyos sa buhay natin. Kaya from the first time na narinig natin yung tinig ng Diyos, 'di ba, yung soul man natin, andun talaga yung conviction. Amen. Katulad ng sinabi niya sa John 16:8, 'di ba? Na and when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Kaya yung the Spirit of God, yun yung nag-convict sa atin, naggising sa atin, nagtanim sa atin ng buto para sa salvation. Na yun yung gagawin nating puhunan, 'di ba? Para marinig natin yung echo o tinig ng Panginoong Diyos. 'Di ba? Ang echo ng Panginoon, dumadating ito sa paglalakbay natin sa mundong ito, sa journey natin because of the purpose ng Panginoon Diyos. Amen? Kapag narinig natin itong echo ng Panginoon o tinig ng Diyos, ito yung nag-i-instruction sa atin. Nagkakaroon tayo ng instruction, nagkakaroon tayo ng correction, nagkakaroon tayo ng confirmation. Amen? And most of all, nagkakaroon ng clearly, 'di ba? O malinaw, 'di ba? Na dahilan yung buhay natin. Outside, 'di ba? Outside or inside pa sa mundong ito. Kasi yung purpose na binibigay ng Panginoon silently is nagiging publicly ito sa mundo. 'Di ba? Hindi siya titigil na pakikipag-usap kung meron tayong pakikipag-operate sa Kanya as a partnership. Kasi ang intention ng Panginoon, His intention is eternal. 'Di ba? Eternal po, hindi temporary. Amen? Kaya nga sabi sa 2 Timothy 1:9, who hath saved us, kung sino na nagdigtas sa atin, and called us with the holy calling, banal na pagkatawag, hindi according sa kanilang work. 'Di ba? Not according to our work, but according to His own purpose. Own purpose ng Diyos ang gagawin natin, hindi yung sarili natin na tayo mismo tumawag. And grace, grasya ng Diyos, which was given us in Christ Jesus before the world began. Bago pa lang magkaroon ng mundong ito, tinawag ka na ng Diyos. Ang creation ng Diyos hindi nagsisimula ngayon. Ang creation ng Diyos is in the beginning pa lang. Simula pa lang noon, from the foundation of God, even si Adan at Eva is nilikha ng Diyos, di ba? Nilikha ka na rin kasabay ng paglilikha ng Panginoon from the beginning, day one pa lang. Amen? Kaya calling and purpose, ito yung anchor point natin para sa divine voice ng God. Amen? Kaya nga, di ba, itinuro din sa atin ng Lord how we align the purpose kahit na nagkakaroon tayo ng failure. Kahit na sometimes, God is silent sa atin. Hinahanap pa rin natin yung tinig ng Panginoon para magkaroon tayo ng relasyon, di ba? Sa Panginoon. Kasi God, hindi niya lang tayo sinusustain. Di ba po? Ina-align niya tayo sa divine alignment. Amen? At siya din ang nagbibigay ng perfection sa atin. Kapag tayo ay inalign niya sa purpose niya, sa tinig niya, diba? Para makorek tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga marami ako sinample sa inyo noon on how the voice redirect the function into purpose. Mula sa buhay ni Peter, diba? Na dating tinawag niya lang, nag-aano ng lambat, diba? Tinawag ni Jesus, nagkaroon ng conviction, amen, lumuhod sa Diyos. Si Moises, nakapatay, 'di ba? Pumunta sa bundok, tinawag ng Diyos. 'Di ba? Pinili na lang niya na magpastol ng tupa pero tinawag ng Diyos. Dati siyang nag-shepherd, 'di ba? Yung dating mangingisda, become prophetic picture yung calling niya, naging mangingisda ng tao. Si Tatay Moises, dating nag-shepherd ng sheep, pinrepare ng Panginoon para i-shepherd ang Israel. Si Gideon na dating duwag, narinig ang tinig ng Diyos na transform sa dating kahinaan na nagkaroon ng courage. Si Elisha, di ba? Naging faithful sa pagtatrabaho niya sa field. Amen? Pinosisyon ng Panginoon prophetically para maglingkod kay Elisha at nagkaroon siya kay Elijah at nagkaroon siya doon ng succession, di ba? Si Amos po, yung kanyang obscurity become naging launching point. Doon nagsimula ang Panginoon sa kanya. 'Di ba?
Kinuha siya ng Diyos at sumunod siya. At nag-prophesy siya sa mga people of Israel. Amen? Si David. Amen? Natagpuan ng Panginoon. Dati nakadepende na lang siya, pinrepair niya lang sarili niya na mag-alaga ng mga tupa. Kasi para sa kanya, yun ang papel niya eh. Kasi yun ang tingin sa kanya ng nanay at tatay niya. Pero hindi yun ang tingin ng Diyos sa kanya. Dinipensahan niya na dating dinedepensahan lang niya yung mga tupa niya, naging nagdepend siya sa buong nation ng people of God. Amen? Si Matthew, collector. Diba? Nakaupo sa table. Si Lord Jesus, tinawag siya. Yung grasya ng Diyos nag-interrupt sa kanya. Diba? Yung buhay niya na dating corruption, diba? Yung nasa mind niya, nagkaroon niya ng pagbabago. Nagkaroon ng instruction. Nagkaroon ng purpose. Si Paul, diba? Pinapersecute niya yung mga church. Nung narinig niya yung tinig ni Jesus, ina-arrest pa nga niya yung mga tao. Ito yung misdirection seal. Nag-redeem sa kanya para maging apostol. Amen? At mas higit pa yung kanyang ginawa. Dahil sa tinig ng Diyos na narinig niya. Nakapagbago ito ng maraming tao just because of the voice of God, mga kapatid. Just because of the voice. Hindi nila nakita. Yung iba hindi nakita. Mula sa Old Testament, sila Peter, yes, nakita nila si Jesus, pero sila Paul, sila Tatay Moises, tinig ng Diyos ang naririnig nila. But the transformation, yung connection sa destiny, na nag-exalt, dahil sa pagkatawag sa Kanya from the beginning pa lang ng foundation ng mundong ito. Amen? Marami pa pong mga kwento. Diba? Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo na dito, how to find. Diba? Winarningan tayo mga seeker, tinuruan tayo paano maging humble, tinuruan tayo mag-desire sa prophetic, kasi nandun tayo sa posisyon na dapat alam natin na lahat ng sasabihin ng bibig natin is prophetic na. Amen? Kaya lang kung magkakaroon tayo ng problema sa misunderstanding natin, how we walk, in positioning ourselves na dinidesire ng spiritual gift natin, even sa Bible, dinideklara sa atin na binigyan tayo ng kapangyarihan, binigyan tayo, diba? Yung even sa spiritual gift, kung ma-ooperate tayo by emotion, ambition, saka entitlement, diba? Yun ang mag-govern sa atin. Pero anong gusto ng Panginoon sa atin? Na mag-govern tayo by the spiritual principle, hindi sa operation ng emosyon, ng ambisyon, o ng entitlement, kundi sa govern ng spiritual principle kung saan andun yung divine order and eternal purpose. Hindi mga pansamantalang bagay. Kaya kung mamimislead tayo at wala tayong understanding na God had made available para sa bawat isa sa atin, masiseparate tayo sa totoong mahalaga. Kaya ang wisdom ang nagpo-protect sa atin sa deception. Amen? Kaya kailangan nating i-position yung sarili natin. Kasi pag nagkaroon tayo ng deception, hindi natin matututunan maposisyon ng sarili natin na ma-receive ang katotohanan na ino-offer sa atin ng Son of God. Walang iba kundi si Jesus Christ. Hindi tayo maghahabol sa mga gift na bulag tayo, kundi meron tayong understanding na pinoperson natin ang mga gift na nakalaan sa atin na inilalaan ng Panginoon because of the revelation. Na may humility at naka-align tayo sa totoong tinatanggap natin na tayo ang magdadala, tayo ang carrier at sa atin magmamanifest ang prophetic, 'di ba? Na mga gift na binibigay ng Panginoon na may purity, na may kalinisan, na may integridad at supernatural power. Amen? Pero yun ang problema pag na-misunderstand natin to. Kaya magkaroon tayo from now pa lang, di ba, dapat mayroon tayong desisyon na sumunod talaga, na sincere na desisyon para hindi tayo matulad sa maraming mananampalataya na nami-misguided sila. Kaya nag-grieve yung body of Christ. Di ba? Kasi hindi sila na-rooted sa understanding and foundation na pinapaunawa ng Panginoon because of the Spirit of the Lord. Kaya marami ang nagfe-failed na sabing mananampalataya pero hindi natin nakikita kung paano sila, di ba, lumalakad ng matuwid at naka-align sa kagustuhan ng Panginoong Diyos.
Amen? Pinag-usapan din natin yung desire. 'Di ba po? Yung purity ng soul. 'Di ba? Kung paano, marami pa po tayong mga pinag-usapan. Amen? At yung mga other gift pa. At ngayon, dadalhin tayo ng Diyos. Bago pa lang pala yun, bakit nga pala ganun yung binigay sa atin ng Panginoon? And now, dinala tayo ng Panginoon Diyos para magkaroon tayo ng positioning and aligning natin sa prophetic prayer. Kasi, ang prayer daw po, amen, maraming mga tao ang hindi nakakaintindi na na-misunderstood ang tool na ang Panginoon ginrant tayo as a body of Christ, 'di ba? Sa pamamagitan po ng prayer. Kung maiintindihan lang daw natin ng mas malalim po ang pananalangin, 'di ba? Kung paano ito nagkaroon ng intended sa atin para magamit ito within prophetic. Maraming mga tao ang nagre-reject sa prophetic kasi hindi sila naniniwala. Amen? Pero ang prayer po, ito po ay ginawang divine tool o inordain ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kung makikita natin ang scripture from the beginning pa lang ng man creation o paglilikha ng Panginoon sa mga tao noon from Adan at Eva, at makikita natin yung malalim na pangunawa doon na ang art of prayer, hindi ito yung original necessary. Hindi natin nakitang nagdasal si Adan at Eva nung panahon na yon. Si Adan po did not pray habang nasa garden sila. Kasi bakit? Nililid tayo ng Panginoon because dati po, naglalakad sila na may communion sa Panginoon. They are with God. Andun sila sa garden na perfect, walang veil, walang harang. 'Di ba? Walang hindrance. There's no separating ng man at ng Creator natin o ng Panginoon. Sabi niya sa Genesis 3:8 po, "And they heard the voice of the Lord, God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid them from the presence of the Lord, God amongst the trees of the garden." 'Di ba? Malaya lang na bumababa yung Panginoon noon, kakausapin sila, Adan, Eva, ito yung, 'di ba? Kung manonotice natin dito, Adan at saka yung wife niya na si Eva, hindi nila kailangan manalangin sa Diyos. Andun agad yung presence. Di ba? Narinig natin from the word. Di ba? And they heard the voice of the Lord, God's walking in the garden in the cool of the day. Amen? And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God. So nakadescend. Andun agad yung presence ng Diyos. Nabubuhay sila sa presensya ng Panginoon noon na ang atmosphere po ng kanilang tinitiran, andun yung hininga ng Diyos, andun yung breath ng Diyos daily, andun yung realidad. Amen? Na wala silang kailangan alalahanin kasi kumakain sila, di nila kailangan magtrabaho, perfect yung place nila. Walang kasalanan. Kaya yung communion nila from the Lord, di ba, noon, yung communion nila, di ba, kay Lord Jesus Christ, came to restore, 'di ba? Na-restore po 'yun. Kaya nga yung prayer po dati hindi 'yun meant to be eternal. Ito po ay para sa communion natin sa Panginoon. Ginagamit natin ang prayer dito lang sa mundo. Pero pag napalitan na yung mundo natin, pag naging perfect na, amen, katulad ng mga sinasabi ng prophetical school, na mapapalitan ang heaven and earth, di ba? Kaya nga ang prayer po, hindi ito tool o hindi ito kasangkapan na hindi matatapos. May katapusan po ang pagdadasal natin. And right now, di ba, even in heaven, mayroon pong mga nananalangin doon kung maririnig ninyo ng mga elders, 'di ba? Yung mga alam niyo yung mga pinatay na mga mananampalataya na hindi nakakuha ng justice pa. 'Di ba? Makikita niyo sa Revelation, mababasa niyo doon, Panginoon, hanggang kailan mo sisingilin ang aming kamatayan? Ganun yung sinasabi nila. They are nananalangin sila ng ganun sa Panginoon. At yung mga angel po, yung mga saint doon, di ba? Kasi tayo, we are saint eh. Pag namatay na tayo, we are saint. Whether you like it or not, saint ang tawag sa atin ng Panginoon. Nag-i-intercede sila para sa mundo, hindi para sa langit. Para sa mundo. Dahil hindi pa perfect yung mundo ngayon. Nandito pa tayo.
So, kapag ang earth, diba, is na-made na bago lahat, however, lahat ng ito, ire-restore ng Diyos sa perfection. Ibabalik niya sa dati. Kaya nga yung tinuro na dasal ni God dati, diba, ni Jesus nung nabubuhay siya. Diba, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, parang sa langit. Kasi mangyayari yun. Mangyayari yung perfection na yun. At ang prayer, diba, is mapuputol na. Kapag nangyari na yung perfect world sa atin, yung earth dito, 'di ba? Ang mananatili na lang is ang pag-worship natin sa Panginoon Diyos. Kung paano tayo nag-worship sa Diyos, paano tayo magmamahalan, at paano tayo makikipag-communion, yun na lang po yung magre-remain. Yun yung mananatili. But prayer, as we know it, 'di ba, na parang necessary sa atin ngayon bilang mga intercessor na kailangan ko magdasal next time po. Hindi na siya ganun kaimportante. Dahil ibibigay ng Lord yung perfect world sa atin na siya mismo ang lumikha, na siya mismo na wala na, maririnig na lang natin nag-aawitan, nagmamahalan, nagko-communion, 'di ba? Yun na lang yung mananatili. Wala na ring mag-asawa, lahat tayo magkakapatid, 'di ba? Yun yung nakadesenyo ng Diyos sa atin in the future. Amen? So, purihin po ang Panginoon. So, next week po, mag-i-start na tayo kung paano ang prayer elevates spiritual consciousness. Amen? Kung ano yung nagiging resulta ng prayer sa atin. At mahalaga yon bilang mga intercessor na matutunan natin yon. Kung paano ang prayer nagpo-provoke sa heaven to earth. 'Di ba? Or heaven para mag-open ang heaven. Kung paanong ang prayer is nag-i-invite ng angelic visitation. Palalalimin po natin yung ating level ng pananalangin. Amen? Kasi ang pananalangin, marami pong pwedeng magawa. Hindi lang to puro request, puro request, puro request. Kapag alam natin at may understanding tayo na ililid ng Panginoon sa atin, ang prophetic prayer is a divine antidote ng condition natin bilang mga mananampalataya na every time na mag-i-engage tayo through prayer, totoong prayer po not just speaking in the air, hindi ganon. Through prayer, magta-turn ito, makikita niyo po, hindi na tayo magdadasal ng walang laging sagot. Magiging epektibo ang pagdadasal natin kasi tuturuan tayo ng Panginoon. Amen? Kung paano tayo magkakaroon ng quickened communion, yung mabilis na communion natin, na hindi natin kailangan magdasal ng sobrang haba, basta makuha natin, di ba? Yung direction ng Panginoon na hindi tayo madidistract at masiset natin yung mata natin, di ba, sa throne ng God, ng may humility. Kaya nga po, sabi ng Colossus 3 sa atin, di ba? Verse 2, set your affection on the things above, not the things on earth. So kung ano man ang pinagdadaanan natin dito, pansamantala lang lahat yan, iset natin yung mata natin lagi sa Diyos at hindi sa mga nangyayari dito sa mundong ito. Amen? At next week po, magsisimula tayo sa first point natin about how to pray prophetically. Amen? Purihin ng Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, I thank you sa lahat ng mga testimony at katotohanan na pagdaanan ng aking mga kapatid, but by the voice, Panginoon, and by your word, Father God, na nag-sustain sa amin, para madatnan pa rin kami, Panginoon, na founded kami and grounded kami and rooted kami by your word, Father God. Thank you na sinustain mo kami sa buong taon. Thank you na nandito pa rin kami na magkakasama. Thank you na patuloy mo kaming tinutulungan at tinuturuan, Panginoon, kinukonvict, kinokorek, dinidisiplina, Ama. Thank you sa lahat ng aming mga naranasan because, Lord, patuloy naming nararanasan that you are with us. Na hindi ka Diyos, Panginoon, ng division, but Diyos ka ng kapayapaan, Diyos ka ng unity, Diyos ka ng communion, Father God. Diyos ka na nagre-redirect, nagpi-fix ng lahat, Panginoon, at walang bagay na makapaghihiwalay sa amin sa'yo. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na tinuturo mo sa amin, O Diyos, na mas maging higit kaming mas malalim this 2026, na lumalakad kami, Panginoon, na hindi kami nangangapa, but bukas ang aming mga mata, na makita spiritually, Panginoon, ang aming mga nakakaharap at nai-encounter sa mundong ito for the help
ng Spirit mo, and by your grace, Father God, and mercy sa bawat isa sa amin. Thank you sa favor na mararanasan namin this 2026. Thank you for the blessing. Thank you for the spiritual gift. Thank you for activating us, Father God, spiritually. And thank you for using us as your vessel, light and salt sa mundong ito. Lord, I thank you with all gratitude, Father God, na ginagawa mo sa buhay namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa wisdom, knowledge, and understanding. And Lord, patuloy mong isustain at abutin, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa sa amin, O Diyos. At makita ng lahat ng tao na buhay ka sa aming mga buhay. Ikaw ang liwanag, Panginoon, at bahagi lang kami ng liwanag na to na mag-share, Panginoon, sa mundong ito sa pangalan mo lamang, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng kalwalatian, kadakilaan, kapangyarihan noon, ngayon, at magpakailanman. In the mighty name and powerful name Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. Ayan, sino po ang gusto mag-share? Meron po ba kayong mga maidadagdag?